Hello, hi guys, welcome po sa inyo sa ating bagong episode na pinamagatan. Ayan, nakita nyo na kasi bago ko pamagatan. Nakita nyo na yung title. Oo, hindi. Kumbaga, ako hindi ko pa alam yung pamagat ngayon eh. Okay. Iniisip ko pa. Kasi depende sa takbo ng usapan natin. Ay, fruit of the Malay Holy mo may Spirit. clickbait. Ano ba yan? Oo. Okay. Parang bulok na ba ang fruit ko? Ganon. Ay, naku. Okay. So, ito yung pagpapatuloy ng ating Galatians 5 kasi nagkaroon tayo ng mga holiday. So, alam mo na, nagkaroon tayo ng holiday specials tungkol sa Christmas, tungkol sa New Year. So, itutuloy natin ngayon itong Galatians 5. Ano nga ba ang nangyari dito sa Galatians 5? So, magbalik tanaw tayo, Sir John, sa problema ng mga taga-Galatia. Okay. Na sila daw ay nagsimula ng tama at sila ngayon ay gusto nilang magtapos. Sa pamamagitan ng law. O yun, ang law. So by grace sila noon. Tapos na-influensyahan sila ngayon ng mga ibang quote-unquote Christian. Pero kung hindi ako nagkakamali, sir, tama mo nga ako. Mga Jewish Christian, yung mga nagano sa kanila. Mga Judaizers nga ang tawag sa kanila. Iba. So, meron kasing doktrina ba? Tawag bang doktrina? Pwede siguro. Different gospel. Oo. O yun yung... Doktrina siguro. Oo, tama. So, meron kasing doktrina sa kanila na kailangan nilang maging Jew O magpatuli. para maging Christian or mag-observe ng Jewish customs bago maging Christians. Eh, syempre, hindi naman Jew yung mga Galatians. Yung mga Gentiles, hindi Gentiles yun eh. So, tayo, kunyari, gano'n. Kunyari, sa madaling salita, kunyari, ako, Pilipino. Ang gusto nilang gawin, mag-convert muna ako ng Jew. So, magpapatuli muna ako. Tuli na kasi tayo, mga Pinoy. Pero hindi lang naman yun yung customs ng, ng Israel eh. Ang dami pa eh, di ba? So, gusto nila na mag-change tayo ng, ano muna. Parang ayaw nila na from Filipino to Christian. Parang kailangan may gitna eh. Parang kailangan dumaan sa kanila eh. Parang gatekeep. Nag-gatekeep sila. Nag-gatekeep nga. Yun pala. Yun yung sa mga problema. Ngayon, dito sa Galatians 5 is nagkaroon ng contrast na sinasabi ni Paul tungkol sa sige, ganito na lang. Paano ba nating malalaman kung kayo ay Christian o hindi? Ganito yan. Kasi obvious ang mga gawa ng laman Ay, works of the flesh. Makamundo. Ayun yung mga term. Ewan ko anong Gen Z terms yan. Works of the flesh. Wala eh. No? Millennial lang. Wala. Sorry. Walang ganong term dito. May magandang term. Sige. So, obvious naman. Inisa-isa yan. At mapapanood nyo yan kapag hinanap nyo yung previous... Hindi. 3 episodes ago. 3 episodes ago. Okay? Bago yung Christmas special. So, yun yung mga paglalasing. Di ba? Inisa-isa yun eh. Meron ngang kategory yung mga sin eh. Di ba? Merong sexual sin, merong religious sin, merong people sin, tapos merong relational or social sin. Ayan. May ganun. So, maganda yun eh. Isa. So, ngayon, dito naman ngayon tayo. Kung obvious yung works of the flesh, syempre, obvious din dapat. Yung fruit ng Holy naman Spirit. ng Holy Spirit. Kasi maganda yung narinig kong preaching na kung ikaw daw nasagasaan ka ng 10-wheeler na truck tapos sinabi mo yon, kinuwento mo, tapos yung damit mo buo, wala kang galos, hindi totoo kasi hindi halata. So ganun din daw kapag tayo naka-encounter kay God, meron tayong fruit ng Holy Spirit, obvious. Hindi mo na kailangan pang i-broadcast na, ay, alam mo ba, Christian ako dahil ano ako. So, hinababawasan na yung mga ganong elemento. Kasi, halata naman. Halata naman. Saka, alam mo, bihira nga naman sa Christian yung pagyayabang mo yung good traits mo, no? Mahihiya ka pa nga. Bihira, no? Kasi parang kaangas mong Christian. Kasi, walang ganun eh. Kasi no one is good. Yun. So, kumbaga, hayaan mo na yung ibang tao makakita. Kaya sabi nga, let your light so shine before men. Wala namang masama doon, no? At walang light na
Maingay. Ito maganda. Kasi akala nila kapag gumagawa sila mabuti, hindi para hindi nila makita. Ako naman, ang take ko dyan, dapat nga ipakita mo. Huwag kang mahiya na gawin mo yung mabuti. Hindi naman para, sa bagay, issue kasi ng heart yan eh. Depende kung bakit mo gusto makita ng iba eh. Yung iba kasi ang intention mo is purihin ka na ibang tao. Iba yung intention na gusto mo na maluwalhati si God. Or baka ikaw kasi gusto mo maluwalhati. Kasi di ba yung pagiging salt and light ng earth, pag nakita yan ng ibang tao, lalo na nung hindi naman Christian o hindi man nagbabasa ng Bible, they might be able to praise God. Yes, kasi makilala nila si God. Because of your good works. Pero again, hindi pa rin ikaw ang punot dulo. Highlight, no? So, ginamit ka lang din ni God. Para purihin ang pangalan niya dahil sa'yo. Dahil may ginawa kang maganda. For example, di ba ang tawag before sa Christian ay followers of the way? Tapos bilang panghahamak sa mga Kristiyano, pang-persecute o kaya panglalait sa kanila, tawag silang Christian, mga maliliit na Christ. Though negative ang connotation ng mga... Yung term na yun. Ng mga pagano. Mockery. Mockery. Yung term na Christian. Pero sa mga Christian, parang compliment sa kanila na at least hindi sila yung nakikita. Ang nakikita is si Christ. Ganda. Yun. Di ba hindi sa heart? No? Ayun. Okay, wala. Yung nasabi ko lang. Dahil yung mga iba kasi gusto nila pinapahalata. para sa content. Para sa content. Baka may magbigay ng social experiment. Ano ba yan? Okay. Pero yung iba naman, ayaw na lang ipakita. Wag din naman sanang ganun. Sabi nga, di ba, ba't ilalagay mo bang ilawan sa ilalim ng lamesa? Hindi naman. Parang din yan. Ako siguro may relate ko yan dun sa, kunwari, nag-aral ka ng word, alam mo, tapos ayaw mo mag-share. Omission na. So, both extremes, wag naman. Paano pa, ano yan? Ano yan? Paano pa pipikit ang mga namulat na? Ang mga namulat na ay hindi na pipikit Ayun, yung pala yun. Okay, hindi tayo nag-aano dito ng kandidato. Okay, sige. Pero term kasi yun na napakinggan ko nung pinanood ko yung Dekada 70 na pinapa-assignment sa amin ng teacher. Sabi ko, ang ganda nung... Okay, so una dito sa ating fruit of the spirit. Pero sige, bago tayo natin unahin, 'di ba ang trivia diyan. Ilan ang fruit of the Holy Spirit? Yan. Kasi 9 daw Pero isa lang siya talaga. Isa lang. Kasi fruit singular. Siguro English, ang magandang halimbawa dito is yung isang cluster ng ubas. Di ba? Isang pulumpon siya, pero isa lang 'yun. Isang piling ng saging. Hindi pwede na nag-e-exist yung isang area lang ng fruit tapos yung iba hindi. So, ibig sabihin, pag sinabing fruit na parang ubas, yes, isang kumpol siya. Pero marami siyang mga bahagi. Ngayon ganito kasi ang tanong diyan, sir. Siyam ito. Ngayon, paano kung ilan lang nandito sa akin? Ibig sabihin, wala ba akong fruit? Pwede tayo mag-assess. Okay? Tandaan natin, kaya to fruit, hindi naman kasi to pinilit lumabas, kusa. So, so ang goal ay hindi lumabas yung fruit. Ang goal is manatili tayo na nag-a-abide kay God. Grounded. Ngayon, kung tayo is talagang nanatili na mag-abide or nag-abide tayo kay God, yung ugat natin ay nakakapit maigi sa lupa at malalim, natutubigan, nanonorish, kusang lalabas yung fruit. So, ibig sabihin, kung totoo yung relasyon natin kay God, totoo din na yung Holy Spirit inside of us is magpo-produce ng fruit. So, hindi siya pinipilit. Kasi pag pinilit, maasim yung magiging bunga o sabihin natin hindi. Mapagmahal ako. Hindi siya ganun. Minsan din tayo nag-focus dun sa result sa fruit Hindi dun sa pag-abide. Parang ang gusto natin, kailang bumait ako, kailang gumanda yung ugali ko. Pero di tayo nagpo-focus sa magbasa ng Bible. Diba? Yun kasi yung you stay grounded Doon ka dapat mag-focus Tapos lalabas na lang kusa. Ganda. Diba yung workout our salvation or with fear and trembling, yung workout na yon is because nag-yield. Pag sabi nag-yield, nagpapatangay o nagpapa-agos o nagpapa-daos-dos lang tayo sa ihip o sa tulak
o sa sabihin natin na pag-aya ng banal na Espiritu Santo. So kumbaga, una, hindi mo siya pwedeng ipilit na hipan mo yung sarili mong balsa, yung Holy Spirit ang nagli-lead sa'yo. Di ba? Ngayon, kunwari umihip yung banal na Espiritu Santo, kaya sinasabi na hindi mo siya pinipilit, ang kailangan mo lang namang gawin is sumunod, Magpatangay. magpatangay ka lang. Kunwari sasabi na, matagal na, patawarin mo na, huwag ka nang sumagot. Kapag May mga- nilaban mo, Pag nilaban mo, ayun yung nagre-resist ka doon sa will ng Holy Spirit. sagwan ka ng sagwan. Lusot ka pa. Yun yung punto na alam mo na nagwo-work yung Holy Spirit inside of you because may mga message siya in the Bible na pinapaalala sa atin. Okay? Alam naman din natin na yung pinagagawa sa atin is galing kay God if nag-glorify yung word which is si Jesus at yun din yung sinasabi sa Bible. So, ibig sabihin, connected yung pinagagawa sa atin dun sa nature ni Christ at sa pinagagawa ni Christ. So, ibig sabihin nun, hindi mo pinipilit. Okay? Actually, ang pinipilit mo nga is tanggihan o yung sarili mo, hindi mo dinedenay. Kumbaga, gusto mo lang natural na kung ano yung nararamdaman mo. Hindi may sinasabi din kasi Holy Spirit. Katulad nga, patawarin mo na, tama na. Hindi o yun. Doon nagkakaroon ng problem. Yan. Pag di tayo nagpapatangay, pag nilalabanan pa natin ang Oo. banal na Tsaka contrary kasi ang flesh yun. at tsaka yung spirit. Gigi. So, meron silang war. So, yung sin at tsaka yung spirit, they are at war. Kaya, kumbaga, works. No? yung isa works eh. Mm. Diba talagang kakayod ka. Tapos ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Nakakainis eh, no? Kung kailan ka nagpursige, kung kailan mo pinilit na ma-earn yung salvation of your own good works. Ganda kasi Doon ka pa work nag-fail. of the flesh eh. Works of the flesh. So Pero talagang isa, work siya talaga. Yung isa Works. naman fruit. kumbaga, yung isa talagang Natural. maghuhukay ka, hanggang sa nahulog ka na mismo doon sa hukay na hinuhukay mo. Unlike yung isa, fruit of the Spirit. Chill lang. Yeah. Tanggapin mo lang. Kunin mo Hindi lang. ka aligaga. Ganun. Hindi ka aligaga. Ah. Yun. Pero, kailangan sensitive ka na sumunod doon Mm. sa leading ng Holy Spirit. Yan. Tama. Sige, isa-isayin na nga na natin So, ang merong una. Siyam na bahagi. Sige nga. Sige, basahin mo nga muna yung siyam. Pagmamahal. Sige, sabihin ko na isa-isa. Sige. Nasaan na ba? Ba't gumaganon? Okay, sige. Yun. Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagsasaya, Okay. may kapayapaan, Okay. nagtatyaga, Okay. tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at Okay. nagpipigil sa sarili. Okay. Walang batas na nagbabawal sa mga ito. Okay. Pansin mo yung difference nung dami nung works of the flesh compare sa dami nung fruit of the Holy Spirit. Isa lang. Tas maraming bahagi. Unlike yung sa works of the flesh at mga kasalanang tulad Nito. nito. Oo nga. Napakadami. So, ibig sabihin, innate at nature ng man na talagang worldliness and sinfulness ang mangibabaw. Not until na mag-intervene yung Diyos. Ngayon, sa English, but the Love. fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, pinakamahalaga na ang mauna talaga ay ang love or pagmamahal. Remember, sabi sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us while we were yet sinners. Christ died for us. Siguro ang pagmamahal ay isang salita yan na talagang ginagamit natin. Baka hindi natin lubosang na aarok yung kanyang kahulugan. So, minsan baka nagagasgas. Oo. Pero, Sel, kabisado mo ba yung mga iba't ibang klase ng May pag-ibig? apat na binabanggit. Na Ang matututo salitang na naman Griego tayo. kasi, ang salitang Griego kasi ay mayaman sa Lengguwahe. pagsasalarawan ng salita. So pag sinabing love, Rich. ibang uri pa 'yan. So merong love sa asawa o sabi nating romantic love, that is eros. Eros. 'Yun. Kapag naman sa Doon ba ako ay erotic? Mga Yes. ganun? Oo.
Doon, kaya merong sexual intimacy or Kapag mag-asawa. okay, sa mag-asawa. Ngayon, meron namang sa Eros. family. Tawag naman doon ay storge. Storge. Yung ating filial piety or paggalang o sabihin nating pagpapahalaga sa pamilya. Storge. Storge. Meron naman ay yung mas mataas pa is yung pagmamahal sa kapatid o sa kaibigan, which is phileo. Brotherly love. Oo. And then yung Ang pinakamataas, Philadelphia yata dun. yes, actually. And yung pinaka tinuturo talaga dito kung ano yung love na binabanggit is yung agape. Yung unconditional love na hindi motivated ng emotion lang, kundi motivated ng commitment, motivated Commitment, ng responsibility. motivated ng purpose natin sa Diyos. So ibig sabihin, even kung wala na yung feelings and emotions at the moment, alam natin kung ano yung dahilan bakit natin ginagawa ito. So okay lang na magkaroon ka ng apat na to. Wala namang problema eh. Basta nasa tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang mga tao. So sir, kumbaga ang gustong sabihin lang dito, kung talagang Christian ka, may pag-ibig ka. Yeah. Pero itong pag-ibig na to ay dalisay. Hindi yung pag-ibig sa lapi. Hindi pag-ibig sa... Okay. Paano ba natutwist ngayon yung... Kasi ako, personally, sinasabi nila yan na kailangan love lang pero tolerant naman sa sin. Sa tingin ko, hindi love yan, sir. Kasi, ang sabi is, love does not rejoice sa mali. So, babalik tayo sa 1 Corinthians 13. So, palitan mo lang yung love nun ng God is patient. God is kind. So, kung sino si God at ano yung love, yun yung tunay na meaning ng pagmamahal. Okay, sige sir. Tingnan natin ngayon. Itsura ng church na loving. Ang itsura ng church na loving is, una, mayroong pagpapahalaga muna sa Diyos. Okay? Kasi God is love eh. Oo. At may pagpapahalaga sa salita niya. Kasi, paano mo masasabi na mahal mo yung Diyos kung hindi mo naman din alam yung kalooban ng Diyos? Ayun. Ngayon, ine-extend ni God yun sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. So, sabihin pala, hindi lang yung basta love na warm lang tayo sa isa't isa, pero wala tayong word ni God. Di ba? Parang ganun. So, word ni God muna, no? Wala, nakalimutan ko na naman yung comforter na binigay ng estudyante. Nagbigay kasi comforter eh. Noong una kasi inabot, naiwan ko sa room. Tapos binalikan ko. Akala ng estudyante. Regalo. Gift lang. Hindi naman ano yung estudyante, matalino yung estudyante eh. Lang, generous lang. So kapag di mo talino, yung makasuhol, gano'n? Hindi naman, nagiging careful lang tayo sa ganung bagay. Tama yung... Tapos masipag yung estudyante. Doon una kasi, kala ko absent siya last week kaya nag-aabot. Hindi, binigay niya lahat ng teachers. Ako naman, aware naman sila sa stand ko sa ganun. Baka na-appreciate ka lang. Thank you. Ngayon, kinuha ko na, naiwan ko rin pala sa faculty. Kaya ko lang naalala, kung gusto mo warm lang. Warm. Comfort. Suot mo yung comfort. Hindi kasi may mga churches ngayon na yun ang highlight. So, kailangan warm mo na. Huwag mo nang gaganitin. Huwag mo sisharean. Huwag mo masyadong sisharean ng ganito. Baka mabigla. May mga ganong strategy before. Sige. Paano ba magdodraw ang line doon? Merong iba't iba kasing approach kung paano natin ipakikilala yung ebanghelyo sa tao. Pero wag nating kakalimutan na magdepende sa Diyos. Kasi 'di ba sinabi, yung the harvest is plentiful but the laborers are few. So pray for the Lord of the harvest. So yun muna, magdepend ka muna kay God kahit sino pa i-sharean mo na, God, kumilos ka dito. Kasi kahit gaano ka simple o kagilas yung pagbabahagi ko, kung di ka kikilos, wala lang to, dead works lang to. Prepare ka. Prepare ka. Yan. Meron din naman kasing kabaligtaran na parang, ayan nasabi ko sa inyo yung verse sabi ko, bahala na kayo dyan. Yan yung pinag-uusap. Kayo na ang responsibility dyan, di na ako. Yan yung pinag-usapan namin nung kagrupo ko kahapon, na hindi ka nag-share dahil lang sa duty or responsibility mo. Nag-share ka kasi meron kang genuine na pakialam tsaka concern dun sa tao, na saan ba nanggagaling yung genuine na pakialam or concern sa tao? Nagro-root yun dun sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi
Sabi, kung mahal mo yung Diyos, kailangan makita sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Oo, kasi Mm. paano mo nga naman mapagsisilbihan ng Diyos ng Mm. kape? Mapagtitimpla mo ba siya ng kape? Hindi. Mapagluluto mo ba Yes. siya? Kaya nga, Asikaso mo ba siya? paano mo Mga ganun. sabihin na mahal mo yung Diyos na hindi mo nakikita kung di mo daw Ayun. kayang mahalin yung Tama. kapwa mo na Tama. nakikita. But then again, this is agape. So, ibig sabihin, hindi ka nagmamahal dahil gusto mong mahalin din in return. May ano sa kanya, may catch siya. Oo. Nagmamahal ka kasi minahal ka ng Diyos, period. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya nga So unconditional. talagang may ganun. Oo. Di ba? So sobrang pagmamahal mo na nag-uumapaw, parang tinatalsikan mo na lang sila. Parang ganun. Kumbaga overflow yun ng Overflow pag-ibig natin. Tsaka mas nangingibabaw yung interest natin sa welfare na ibang tao kaysa sa sarili natin. O yun, di ba ganun naman yung Selfless. ganun naman din ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. At alam nyo ba, yan ang utos sa mga asawang lalaki. Sa inyong mga asawa. Ialay. Oo, ialay ang Malibog yung buhay. asawa. Ialay mo yung buhay. Gaya ng pag-aalay ni Kristo sa kanya. Actually, Iglesia. ang naisip ko dyan, madaming nagre-reklamong wives na submit daw. Oo. Para namang ano yan, hindi ito gender and development parang hindi gender sensitive. Pero sa totoo lang, dapat magreklamo lalaki eh. Ay, binanggit ko yan sa No. school eh. Ano Sa yung personal buhay? development. Binanggit ko yan eh. Sige. Hindi nagsasabi. Pero sabit na lang. Tingnan yung sa lalaki. Ialay mo yung buhay. Mahalin mo ang iyong asawa gaya ni Kristo sa kanyang iglesia. Alam naman natin na namatay si ialay Jesus niya. sa mga makasalanan. Ngayon, kung ako yung nandun, tapos sinasabi ni Jesus yun, tapos ako yung isa sa mga lalaki na kausap niya doon. Tapos kunwari, yung asawa ko, yun yung nagre-reklamo. Tapos sinabi ni Jesus yun, ang sasabihin ko talaga, ba't naman ganun? Bakit nung kami na yung kausap mo, bakit parang dumoble naman yung bigat? Yung kanila, sumunod lang, hindi mamamatay. Bakit naman kami para patay agad yung... Hindi, Yung premise yung So, kumbaga, minsan nakikita natin yung disadvantage na sumusunod, ganyan-ganyan. Pero yung demand pala sa lalaki na ialay mo yung buhay mo, napakabigat. Pero alam mo, ang ganda ng dynamics nyo kung gano'n ang samahan nyo. Oo. Kapag, syempre, yun ang ordained ng Diyos. Diba? Ngayon, ikaw naman, talaga ikikip mo na kung buhay at buhay lang, mas ipaprioritize mo na buhay siya kaysa yung sarili mo. Either way. So, yun yung pagmamahal, Pero either way, win-win din naman kasi yun dahil hindi na kayo dalawa, isa na lang kayo eh. Hindi yung love na love lang. Di ba, God is love. Hindi naman God is love, di ba? God is hindi naman holy, yung machine na love holy. na... Hindi siya yung love na worldly. Kundi yung biblical talaga. Pure. Tsaka sabihin yung na... ayaw na mapahamak ka. Yung selfless. kayang sabihin yung totoo. Kasi may mga tao na nagdi-disguise sa pagmamahal pero sa totoo lang pinaplastic ka lang. Self-seeking ang tawag doon. Di ba? Ang self-interest ang inuuna nila. Kunyari, yung alam nilang mapapahamak ka pero hindi nila sasabihin, ayoko kasi ayoko siyang masaktan. Hindi, mapapahamak nga eh. Hindi naman kasi natin intention na manakit. Saka ito isipin mo, gano okay, kaya mo yan. ganong klaseng ganong kataas na antas ng concern ang isang taong magsasabi sa iyo ng katotoo na pwede kang masaktan. Pero kahit na alam niyang masasaktan at ma-offend ka, pero makakabuti sa iyo, sinabi pa rin niya. Ganong kataas na antas ng pagmamahal yun. Sa mga sensitive at easily offended, di na kasi ma-appreciate yun. Pero kunwari open ka at hindi naman niya sinasabi yung katotohanan just to offend you, pero kumbaga dahil may genuine concern, I think kung discerning tayo. Kung wise or hindi full. Pakinggan natin. Yung sinasabing masakit, dahil masakit, given yun, pero sana wag nating mamasamain o mamamali siya. Ang makita natin doon is yung sincerity and genuineness. Bakit sinabi yun? Kunwari, may
may tinga sa ngipin. O kaya bad Dam. breath. Yun. O Oh, kaya kulangot. O kaya dami na nakausap, ano. Tapos yung panglimang kumausap, siya lang yung nagsabi na, uy, may dumi yung ano mo. Siya ang may concern. Siya yung may concern. Mahihiya ka or maiilang ka nung binate. Pero actually, yung naglakas ng loob na yun, siya talaga yung merong concern or pakialam. Actually, kunwari, lalaki pa nga yung nagsabi na, ano, maiilang ka pa, di ba? Tapos lolokohin ka pa. Actually, ang sagot ko sa ganun, hindi, ganyan-ganyan kayo. Hindi kayo totoo. Ginagawa. Hindi kayo ako totoong kaibigan. Nakita niyo na yung tinga niya dun sa unang apat na kumausap. Hindi wala sinabi kagano'n. So, lalakasan mo lang din loob mo. You risk na masabihan ng di maganda. You risk na ma-persecute ka. You risk na mamalisyan yung ginagawa mo. Sa tingin ko diyan, sir, kailangan meron kang levels, hindi levels parang pyramid. Parang kailangan nakaayos siya ng in order yung pagmamahal mo. Kasi kunyari mas mahal mo si brother kaysa kay God. May problema ka dun may compromise ka dun Or mas mahal mo itong material things kaysa sa tao. O pwede din yun. Which is wrong. Kailangan nakaano yun Di ba? Parang si God talaga dapat. Kung genuine na si God talaga ang una sa buhay mo, magpuput into place na lang kasi yung iba Yun. Parang yun yung pundasyon sige. Pwede na tayong mag-move on sa pagmamahal. Baka may tanong pa kayo. Pero sige, sa mga Wednesday, mahaba yan. Habaan namin yan. Sige, joy. Joy is nanggaling sa salitang Griego na kara. Okay, yeah, kara. It is the natural reaction sa work ni God, whether promised or fulfilled. So, ibig sabihin, dahil tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, or sabihin natin dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, natutuwa tayo. Yun yung reaction natin. Joy. Take note, nauna pa rin yung love. Meron akong napakinggan before na tandang-tanda ako hanggang ngayon. Pagkakaiba ng happiness at joy. Happiness ay yun yung nade-derive mo sa happenings. Galing ni Sir John, sa mga events ng buhay natin. Actually, tatlo yan. Actually, tatlo pa yan. Yung una is pleasure. Or pleasure, happiness, and joy. Yung pleasure ay sa mga things of this world. Yung mga bagay. Mga fleshy things. Happiness, mga events, ganyan. Pero yung joy daw. Yung nilalaro nating card, no? Kailan mo huling naramdaman ang pure joy? Isa mahirap na rin sagutin yan. Kunwari, sa dami ba ng noise sa ating isip. Ano bang mga talagang yung may joy ka? Hindi lang siya ibig sabihin, hindi siya nakadepende sa nangyayari. Kasi kunyari, party. Naman, masaya kayo. Happiness. Pero once na nawala yung happenings, wala na din yung happiness. Yung joy kasi hindi siya nakabase sa temporal na bagay. Nakabase siya sa hindi natitinag na bagay o salita, which is yung word ni God, kay God mismo. Teka lang. So, ibig sabihin, ang Kristiyano, bukod sa may pag-ibig, masiyahin pa. Oo. At merong kagalakan sa puso. Pwede kasing seryoso yung itsura mo, pero yung joyful puso mo is hindi ka bitter. Hindi ka bitter. Hindi ka galit sa mundo. Parang gano'n. So, ano yung mga area na tayo is merong joy? Sa tingin ko dyan, sir, yung hindi ka masyadong bagabag. Nandito yon. Una is yung joy of deliverance. Ibig sabihin, dineliver tayo sa pagkakagapos siguro sa kasalanan. Siguro yun yung isa sa mga pinaka, tawag dito, yung memorable na joyful experience mo once na nalaman mo sinave ka ni God. No? Yun yung talagang yung memorable sa'yo. From lugmok na kalagayan and iniahon ka doon. Yung enlightenment na binigay sa'yo. Bigla mo naintindihan yung verse. Yun, deliverance. So from darkness, no? Darkness to light. Isang example ito is si Peter nga. 'Di ba? Hindi naman siya pinagalitan ni God. Ang sabi ni God, i-itcha mo yung yung lambat. Tapos nagkaroon siya ng net breaking na catch kasi
buong magdamag siyang nanguhuli eh. Alam mo, ang naging response niya nung nagmilagro si God ng ganong kadaming isda, hindi Away from me. yun pa yung naging sagot niya. Yung bang, Away depart from me, ano, I'm a sinner. Why? Kasi nakita niya yung glory and majesty ni God na ibinigay sa kanya yung bagay na hindi naman niya deserve. so ibig sabihin hindi siya nakafocus doon sa huli. Oo. Actually, iniwan nga eh. Nakafocus siya sa nature ni God na bakit hindi naman ako deserving nito, bakit mo ako pinagkalooban. So, yun yung talagang response sa atin. Kaya, mula nun, nung na-realize ko yung gaano kapangit yung salitang deserve ko to, ayoko nang ginagamit yung salita na I deserve an explanation. Alam mo ba yan? Oo. Piolo. Okay, anyway. So, joy of deliverance, joy of salvation. Paano kanyari kapag yung na-promote ka, di ka deserve mo yan. Ganun mo. Kasi kadalasan yung sinasabi sa mga sa mga napopromote. Okay. Ibig sabihin, masaya tayo, agree tayo na among the candidates or among the applicants, nakuha niya. Dapat ka naman, hindi ka naman tamad. Parang ganun ang ibig naman sabihin natin. Sige, next. Next yung joy of salvation, di ba? Sabi nga ni David, nung nagkasala siya, nawala kasi yung joy and confidence niya na meron silang maayos na relationship ni God. But because of the sin, ang sabi nga ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Siya, no? Oo. Kasi yung joy is nako-cover up kapag nagkakasala yung tao. Totoo yan. Experience ko din naman yan. Nawalan tayo ng confidence na lumapit sa Diyos kapag nagkakasala. Ayun. Next. Nawala yung saya. Next is yung joy ng spiritual maturity. Na na-overcome mo na yung kasalanan. Ganda niyan. Okay. At saka yung joy na nasa presensya ka ng Diyos. May kanta nga na loobin mo ang buhay ko'y gawin mo banal na tahanan. Hindi ko naisip na kantahin yan. Ayun. Kahapon. Nag-isip ako ng Tagalog eh. Isa pang nakikita kong joy, sir. Tingin ko agree ka dito, no? Ako kasi... Sige, agree ako. Ako kasi, nagiging masaya ako sa mga, kunyari yung mga bago na nakalagay kasi yan sa second or third John. Di ba kunyari yung mga bago na nagpupursige? There is no greater joy than this than to see my children walking in the truth. Nung Sunday, di ba may kagroup ko sila, basta may mga kagroup ako. Si Joanna sa Tin. Masaya lang ako kausap sila. Hindi ko nga sinunod yung yung guide lang naman kasi yun. Hindi ko nga rin namin sinunod. Ako, hindi ko na sinunod. Kung sakali wala lang maitanong, pero guide lang yan. Maganda yung usapan namin, tapos natutuwa naman ako sa nila. Ang ganda kasi nung tanungan namin, tapos parang nakatas ko din sila na, hindi ito yung parang attendee lang. Sabi ko, may mga alam. Sabi ko, talagang nagsisik. Sabi ko. Doon naman nagsisimula yung pag-grow ng discernment. Pag sinabing discernment is, meron kang ability na ma-distinguish if ito ba kay God or nagbabalat kayo lang na kay God. May laman Oo. Ngayon, hindi yun magic. Nag-grow yun dahil sa patuloy na pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron silang hinuhukay na hindi natin nakikita. Yes. So, ibig sabihin, malalaman mo ng isang tao hindi attendee lang kasi meron siyang experiential knowledge doon sa nalalaman niya. Ayun. Pero syempre, kailangan may knowledge pa rin. Pero yun lang, doon, sumasaya ako. Kasi nga, there is no greater joy than this. Di ba? Kunwari lang, addict yung kapatid mo, tapos nagbago na. Addict. Nagbago na. O kaya naman, na-amaze ako doon sa... Nakakilala, di ba? Yung mga nakakilala sila. Na-amaze ako dito. Hindi ko nasasabing, hindi ko alam kung Christian to o hindi. Pero kumbaga ako, natutuwa ako dito eh. May bilihan ng dyan, parang fruit tea, Ngayon, ayokong gastusin yung yung physical cash. Gusto ko i-Gcash na lang. So sabi niya, sir, wag po Gcash. Ano na lang po, yung totoong cash na lang po. Kasi nalulong po ako dati sa pag-i-scatter. Ayoko po na magkaroon ng
ng ano uli, Opportunity. na magastos ko. Kasi parang kinoconnect nga sa GCash yun yung Ganun ba? pag-scatter Ngayon, nung narinig ko Hindi yun, ikaw huwag ka na nag-i-scatter. ngayon nung narinig ko yun, parang ayos to. No? Recognize niya yung weakness Addiction niya niya. sa bagay na yun. So, ako natutuwa ako pag may mga ganun na honest sila, hindi sila mayabang, hindi rin mayabang yung dating. Kumbaga, masahangaan pa yung tao na gano'n kasi admitted sila na meron silang weakness sa ganung bagay. So, merong ganung joy. So, yun ang Joy. iingatan natin, yung joy ng ating salvation. Okay? Peace. Peace be with you, peace be with you. Yung peace Amen. kasi is Amen. nanggaling sa salitang shalom. Shalom. Ibig sabihin, holistically okay ka. Hindi lang yung peace of mind. Okay ka sa physical. Yun yung parang napanood ko na yung term na salamat. Derived from Salam shalom. or salam. Salam alaikum, di ba? Tandaan natin na itong peace na to is, eto na yung state natin nung niligtas tayo ni God. Kasi before tayo iligtas ni God, ala tayong peace with God. We are at war Okay. kay God. Kasi Peace. flesh versus yung Pero spirit. peace, payapa, hindi ka... Peace is ibig sabihin, hindi mo kalaban yung Diyos. Yun. Kasi at war yung flesh tsaka yung spirit Ano ba itsura ng hindi at peace? Hindi ka makalapit dun sa tao niyo kasi alam mo may kasalanan ka. Ayun. Hindi ka, ikaw naman, Hindi ka ayaw, malaya, no? ikaw naman na pinagkasalaan, di mo malapit ay tao niya, baka sakalin mo. Yun yung picture nun Yun yun, yung kabaligtaran. No? Si God, alam niya na wicked yung tao So, paano yung mga inner peace ni Kung Fu Panda? Ano lang yun, sabihin natin na tinitrick mo lang yung mind mo. Iba pa rin yung peace na hindi na de-derive ng sariling cultivation. Yung peace na galing sa Diyos. Paano yung peace na nanggagaling kay Mother Nature? Ano lang yun, parang temporal lang yun, tinitrick mo lang. O tignan mo, pag lagi ka na dun sa lugar na yun, nagsasawa ka na, kailangan pumunta ka naman sa bagong lugar na greater yung majesty ng itsura. Ang creation para tapatan o higitan yung... So, kumbaga, lagi ka naghahanap ng more. Ang problema... Parang wala siyang peace. ang problema, magiging ano lang yun, band-aid solution. Pag di ka okay, magiinom ka. Pag di ka okay, ganito. So, hahanap ka lang ng band-aid solution pero hindi nagagamot kung ano talaga yung problem. Mapayapa. So, ibig sabihin, pag alam mo na okay ka kay God, di ka tagilid kay God, makakalapit ka sa Diyos Biruin mo si God, napaka-merciful, Kasi kung babasahin natin yung law dun sa Old Testament, kasi wawasakin ni God yung Sodom and Gomorrah Ngayon sabi ni Abraham, kung merong 50 na tuwid na tao dyan, wawasakin mo pa rin ba? O sige, for the sake nung 50, hindi ko wawasakin. Nagtawaran na yan. Hanggang sa 5 na nga lang yata. 10. Hindi kasi niya ibinaba pa 10. Pero pansin mo, hanggang 10 yung sinabi niya. Walang 10. Wala. Si Lot lang Pero ang ginawa niya, iniligtas pa rin niya yung natural na yan. So, kumbaga, dahil just si God, talagang in-extend May niya yung tanong si Ched, mercy. bakit yung asawa ni Lot, bakit asin? Naging haligi ng asin. Kasi sabi, pag tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Bakit, kaya tanong niya, ba't kaya asin pa? Iniisip-isip niya, ba't kaya asin? Kasi wala diba, ka na pake. hindi loving yung ganong sagot. Pero alam mo, eto na yung sagot ko sa'yo. Okay. Alam mo ba? Because what she did is a sin. Considered a sin. Okay. So, yung hindi corny na sagot is ganito. Remember na pinaulanan ng sulfur Asupre. Okay. Tapos kung makikita natin na may mga component na related doon. So, hindi malayo yung asin. Ngayon kung aalamin naman natin. Sa NatGeo meron nga yung tinignan nila yung mismong parang lugar doon. Maasin talaga Dead Sea. Yun. Yung sinabing Dead Sea. So, possible talaga mangyari yun. Ngayon, bakit naging asin? Kasi looking back means desiring back and eventually leads to
trying back and going back. Kaya don't look Gets mo back. ba? Kasi pag lumingon ka, mamimiss mo yung dati mong buhay doon, Nagsimula lamang sa lingon. sa lingon lang, and then baka Pag gustuhin mo lumingon uli. ka, asin ka, gano'n. Oh, hindi. Pag lumingon ka, akin ka. O parang ganun yung terminology. So, Oh. ganun tayo magpaalam sa kasalanan. Peace. So, when we turn our back sa sin, wag na nating i-look back. Di ba, sir, yung isa din sa mga antonyms ng peace, yung magulo, di ba? Yung Yung masyadong magulo. Di ba yung antonyms ng peace, di ba? Yung magulo kayo. chaos. Yan. Yan. Chaos. Pero yung peace na to, hindi lang kasi siya peace of mind. Meron tayong confidence na okay tayo with God. Ngayon, pag di tayo okay with God, nababagabag yung puso natin tsaka konsensya Ano natin. pag namatay ako? Ayun, di ba? Actually, good pa nga yun na nababagabag yung heart mo. Yo. Ibig sabihin, there is something na kailangan nating ilapit at isuko sa Diyos. Unlike yung mga tao na nasanay na binabagabag yung konsensya, and then, hinayaan na lang nila. As if na-amaze ako dun na hindi ka man lang ba naluluha sa sitwasyon mo or sabihin natin na nalulungkot sitwasyon mo na gigising ka sa kalagitnaan ng gabi tapos mapapapray ka na lang na Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Or nasanay na lang tayo na binabagabag yung konsensya natin hanggang sa ala na, kinalyo na. Parang wala na tayong pakialam. Tinapon na lang natin yung mga dating standard alam na natin. Yun nakakalungkot. Kasi baka naggawa tayo ng sarili nating peace na hindi naman talaga galing kay God. Pinalitan mo. So, ito yung sinasabi ni Charles Spurgeon na may mga professing Christians na magaling na sabihin na Kristiyano sila. You may delude yourself. Ibig sabihin, mapapaniwala mo pa nga yung sarili mo na Christian ka, but you are not. Self-deceive. Yan. Okay. Yung kunwari, umalis ng church tapos mas nakakilala kay God. Hindi, maganda yun. Kung Hindi, ganun pero na ang hindi ka rin, nangyari. hindi, pero hindi ka rin naman nagsisimba. Hindi ka rin naman, Kung hindi oo, naman. hindi ka rin naman nakikipag-reconcile. That is self-deception. Mm. Kasi, hindi Oo. tugma yung sinasabi mo Oo. na Christian ka, pero ayaw mo makipag-reconcile. Mm. Hindi tugma yung ganun na fruit. Ibig sabihin ba, porque hindi nag-church, di na Christian. Di ba, Siguro may mas tamang sagot is, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, Desire mo. may desire ka at saka Fellowship. gusto mo na kasama mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Ikaw nga nag-abroad ka para sa pamilya mo, para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Tsaka gusto mo pag Christmas o New Year, makakasama mo sila. Mm-mm. Sabihin natin, ano pa yun na, worldly pa yun. O kung yung worldly na tao gusto na makapiling yung pamilya niya, how much more sana yung spiritual family. Mm. So, kumbaga, kung sasabihin mo na, hindi Christian naman ako kahit hindi, doon pa lang, sa standard pa lang ng normal na pamilya, bagsak ka na. Kasi, wala kang desire na makasama yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Mm. So, kumbaga, hindi natin pwedeng lokohin yung sarili natin dun sa part na yun Yun ang gusto nating Isang test yun Okay. So, love, joy, peace, patience. Pag sinabi namang Long-suffering patience yung is term long-suffering, ibig sabihin pagtsatsaga. Ito yung ginamit sa atin ni God para hindi tayo ma-destroy. Diba? Yung, oo. Kasi matyaga si God, makulit tayo. Tigas ulo diba natin. sasabi natin na si God mabagal o sabihin natin na makupad. Hindi. Actually, grace ni God yun na hinihintay niya yung mga tao na na mag-repent. Kasi ayaw niya na may ma-destroy o may mapahamak kahit isa. So yung patience or love's long-suffering is hindi ka madaling sumusuko sa pangako ng Diyos. So kahit na si God is tahimik, nagtitiwala ka sa Kanya, na kahit na yung sitwasyon mo is mahirap, nagpupursige ka because ikaw ay nagtatras at nananampalataya kay God. Ang kabaligtaran ng patience yung atat. Yung agitated. Agitated. Okay. So, ibig sabihin, or impatient. Yung parang gusto mo agad na, yun ang na-cultivate na culture sa atin May fast food,
may sabihin nating Instant noodles. instant noodles or Instant gram. Instapay, 'di ba? Instapay, fast food. Oh, 'di ba? Ang tawag dito Wixery. may mga inaano pa, detour. Yung Ang pwede detour. yung pwede kang bumili sa gilid nung kunwari mga McDo. drive-thru. Magdi-detour ka nga. Yun, drive-thru ang term. So ngayon, na program tayo sa ganun. Yung mabilis. So, yes. So, kumbaga, hindi natin na-appreciate yung hard work. Di ba ngayon, sir, yung parang kinukumpara nila yung generation before and now, di ba yung mga bata dahil nga yung attention span nila sa gadgets, dahil nga nawawala yung pasensya nila. Dahil yung mga reels din, bumababa na yung mga duration. Babagal na nga yung duration eh. Oh, di ba? Unlike before na yung mga tao, kunwari sila Charles Spurgeon. Pasensyoso, no? Laban pa lang ni Pacquiao eh. Di ba? Yung pagbabasa ng Bible, parang ma-amaze ka. Bakit ang galing nilang katasin Walang yung Bible? walang internet. Wala kasi iba. Pero ngayon, yun yung ibig sabihin ng the more you have, the less. Siguro ang magandang mag-struck sa atin dito yung entertainment. Because entertainment is the enemy of joy. Kasi yung entertainment, yan yung shallow na na counterpart ng joy. Yung joy, ito yung malalim talaga. So we are trying parang inaano natin yung sarili natin sa entertainment, nilalango. Para yung ayaw nating makita yung katotohanan. Para yung katok ng pagbabago at saka noong paghila sa ating palapit sa Diyos is ineglect natin. Meron yata akong napanood na ang term nila Roman circus. Ano yan? Parang para yung hari sa Romano para yung mga mamamayan doon hindi nila malaman yung katotohanan na nangyayari sa politika, kung anong katiwalian, is nagagawa siya ng circus para yun yung pag-usapan. Dinadivert. Yes. Parang nangyayari sa politics natin, mas sina-highlight yung mga trending na issues para iligaw tayo dun sa focus. Hiwalayan. Ako naman napansin ko ngayon sa hiwalayan, ano naman ako. Selective lang din ang galit ng tao. Pag di nila bet ang artista, talagang galit sila. Kunyari, sino ba yan? Daniel Padilla, cheating, di ba? Parang galit sila di ba? Parang break, ganito. Although wala namang confirm na cheating. Okay. Pero hindi ko rin alam eh. Pero nag-ano na sila, hinulaan na nila. Tapos yung isa naman, si Maris Racal, saka si Rico Blanco, cheating na naman. Yun naman, merong ebidensya. Ngayon, ito, merong bago. Yung si Barbie ba yun? Pero hindi ko naman kasi sila ganong kilala. Saka, hindi, ito lang na-obserbahan ko, si Barbie saka Jack Roberto. Hindi sila galit. Tapos, pinapair pa nila si Barbie dito dun sa collab team niya na si David. Basta, ano pangalan ng B? David Lick, yung kamukha ni Tomas. Okay. Totoo. Tapos, nagulat ako, teka lang, di ba dapat galit kayo dyan? Kasi yun lang din yung nangyari. Kasi, sila, tapos may ka-lab team yung babae, may boyfriend sila sa labas ng lab team nila. Tapos biglang naghiwalay. Tapos, yung mga comment, pinipair nila, kayo na lang kasi, kayo na lang, parang gano'n. Personally kasi yung mga ganyan, sa totoo lang nagtaguloy. Hindi, personally yung mga ganyan, hindi kasi ako interesado kasi sa mga ganyan. Una, hindi ko naman sila kamag-anak. Okay. Pangalawa, hindi ko naman sila close friend para mag-comment sa kanila. So, kumbaga, sila na yan. Hindi ko na Ito lang ang observation ko, sir. Ang tao talaga, hindi, ang moral compass natin, kung walang Diyos, magulo. Magulo ang moral compass natin. Paano mo malalaman na yung ginagawa mo is tama o mali? Ngayon, maganda yung nakuha ko illustration before, napakinggan ko. Paano malalaman kung malapit ka na sa NES? Karamihan sa sinasabi nila, malapit sa NES. Sir, kapag nakikita mo na yung Walter, pag nakikita mo na yung Freedom Park, masabi na. Yung Freedom Park pa tsaka Walter, nagbabago ba yan ng location? Hindi. So, ano tawag sa kanila? Landmark. So, ibig sabihin, hindi gumagalaw yung lupa. So, dapat yung basihan natin ng morality natin, hindi nagbabago. Kasi kung nagbabago, yung basihan natin ng morality, hanggang kailan mo siya iaasog.
So, hindi na siya reliable. Yun. So, kumbaga, babalik pa rin tayo sa hindi yung moral compass mo na gusto mo eh. Tinanong ko yung mga estudyante minsan na college eh. Ano basehan mo para masabing tama o mali yung ginagawa mo? Sir, pag feeling ko or pag Ganda nung naramdaman landmark, ko, Ganda nung illustration mo sa which landmark. is na pahinga ko lang din sa iba, hindi ko ano yun. Tinanong ko siya, ano mo? Pag sir, nakakasakit ng feelings and emotions, sa tingin ko, mali. So pag pinapalo tayo ng magulang natin, mali yun. Kasi nasasaktan tayo eh. Siguro po. Alam, yung bata ba, sabihin natin 2 years old or 3, may capacity ba talaga siyang maunawaan pag in-explain mo na? Alam mo, impatient ka lang kasi eh. Wala pa silang ganong capacity. So, kumbaga, kaya sila napapalo. Kasi foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of discipline will set them away from it. So, ibig sabihin, yung pamamalo is para maintindihan nila na mali yun without you needing to explain to them dahil walang capacity. Pero may batas na ba tayong bawal nating paluin yung mga Violence against women and children. Mga anak natin. Ganun. Violence against women and children. Bawal pa rin mamalo kahit sa puwet, gano'n. Basta violence against women and children. Meron pa rin talaga. Hindi ko kabisado yung ano na yon, pero alam ko sa cloud din yon. However, dito sa culture kasi natin, mahirap patunayan yung violence against women and children nang walang pasa, nang walang mga iba-ibang galos sa katawan, nang walang witness. Madalas akong manood naman ng diba? tulpo. Yun. So, yun kasi yung isa sa hinahanap. Pero kunwari, papaluin mo para lang makatch yung attention niya. Yun siguro mali yun, ano? So, parang ngayon yata, parang tinatry nilang baguhin na violence against a whole na eh. Hindi na siya... No, kasi nga, magiging ano yan eh, self-defeating eh. Kunwari, sabihin mo, equality, pero ang focus lang against women and children. Hindi ba nila alam na underreported ang mga nare-rape na lalaki, underreported ang mga battered husband? Oo. So, kung gusto nila ng equality, anuhin talaga nila lahat. Kaya parang, alam ko, nire-revise yun eh. So, ito, yung kindness at saka yung goodness, similar sila na gumagawa ka ng mabuti sa ibang tao. Pero ang pinagkaiba, yung kindness kasi is meron kang compassion and concern sa tao, pero yung goodness, galing siya sa generosity. Ibig sabihin, yung pagbibigay nung meron ka doon sa tao na yun. So yung kindness, you are giving compassion. Pero yung goodness, yes, there's kindness on that, pero more on giving things, giving support, giving help, more on giving. So isa pagpapaubaya, parang gano'n. Pag-unawa, ganyan. Okay, pag-aaruga. Pero isa, pagbibigay. Nasa defensive stance yung isa. Yung isa naman nasa offensive. So kaya magka-relate ang kindness at saka goodness. So sabihin, hindi okay sa Christian na kuripot. Oo. Hindi talaga. Oo. Kailangan, kasi ganito, no? Korepot. Sabi nga sa pinakapuso ng beatitude, yung panglima, yung merciful. Yes. Di ba? Blessed are the merciful, for they shall be given mercy. Bakit mo pinagdadamot yung isang bagay na lavishly binigay sa'yo ni God? Kunwari, no, sa Facebook lang, birthday, hindi kayo masyadong close, pero friend mo sa Facebook, ano ba naman yung i-click mo lang yung happy birthday, blah, 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 click mo lang yung post. Oo, naka-template naman na yun. Template naman. Kasi madamot tayo sa appreciation, madamot tayo sa mga maliliit na bagay. Doon galing yun, yung shinare ko na ang damot mo. Kasi, libre. Yun yung title talaga. Libre. Damot mo, John Larry 20, ano. Hindi maganda yan. Yung 19? May nakalagay pa. Hindi, 17. 17, no? So, kumbaga, bakit tipid nating magbigay ng appreciation? Nabawasan ba tayo, nagbigay tayo ng appreciation? Hindi kasi may mga hindi sanay. Na hindi? Na mag-appreciate. Kaya si Cheo, hindi masyado. Di ba, B? Hindi naman talaga, hindi siya na mag-express. Okay. Mga appreciation. Doon pumapasok yung tinatawag na personal development. Kahit hindi ka sanay. Enroll ka sa PERDEP. Hindi, di ba kahapon? Kunwari, sasabihin mo na mahal mo yung isang tao, hindi naman pwedeng, hindi yung sa patay mo na, yung gaganong ka lang. O lang sabihin nun, mahal kita.
di ka pwedeng ganun lang ng ganun. Kami Diba? kami mag-asawa nakakatawa eh. Kasi kapag sa personal, ang sweet ko. Mm. Pero kapag sa Ano? sa video call, di ba? Ako yung hindi Hindi. hindi ako sweet sa video call. So, ibig sabihin, Baligtad kami eh. siguro, dahil hindi lang tayo nasanay na i-express yung Oo. sarili natin sa ganong area or sa ganong pagkakataon. Pero kumbaga, kailangan iset mo sa heart mo na hindi ina-appreciate ko tong tao na to. Hindi ina-appreciate ko itong pagkakataon na to. So, bakit kailangan ko ma-awkward? Pero pag gumagawa ng kasalanan tsaka pambabalahura sa kapwa, hindi awkward, ano? Hindi, Oo nga pansin naman, mo, di ba? oo. Yung kunwari, lalaiti ba ibang tao, hindi awkward, di ba? Culture pa naman natin ng Pilipino na ang humor natin minsan, Kalye. hindi lang kalye, kanal joke. Oh, Kanal bakit yung humor. ganon normalized? Pero yung mas tama na pag-appreciate, yung pa yung naging awkward. Yun yung norm eh. Ganon kasi si Satan. Ginagawa niya less appealing yung tama. And then more appealing and cool and attractive yung mali. Yan. So, kindness and goodness. Next is faithfulness. Yung faithfulness, yung pang number 7 is steadfast ka. Pag sinabing steadfast ka, tapat ka at nagpapatuloy or consistent. Maganda nga yung sinabi sa Proverbs ata yun. Many people declare their undying love, but a faithful man, where can you find? So dito ka sa may integrity. Yes. No. Yung palabra de honor. Oo. Ayan. Sample. Yung sige, tayo. Alis tayo. Sample. Ayoko na pala. Mga ganun. Oo. Mga ganun ba? Sige, tuloy tayo mamaya. Ay, di na pala. Okay. Sample. Kunwari, yung statwa ni General Antonio Luna sa may Plaza Lucero. General Luna. Okay. Pagpunta mo doon, yung posisyon niya, ganun, di ba? Nakasakay siya sa kabayo. Pag ba umulan, ganun pa rin posisyon niya? Yeah, syempre. Pag ba umaraw, ayun. Pag sikat ng araw, paglubog ng araw, yun daw yung faithfulness. Nananatili kang tapat o nananatili ka na tuwid at nagpapatuloy ka doon regardless ng nararamdaman mo, ng sitwasyon. Faithful. Yun yung faithfulness. Diba, kadalasan faithfulness attributed yan sa romantic love. Diba? Yes, parang, faithful ka. Pero mas malalim kasi yung ibig sabihin ng faithfulness pagdating kay God. Oo. Kasi ang sakit nung sinabi doon sa isang line na, even if we are not faithful, God remains faithful because He cannot deny Himself. Ang nangyayari nga kasi dun sa throughout nung history sa Bible, naging pokpok pa nga yung Israel kung sa matay, di ba? Kay Hosea. Di ba? Pinag-asawa ni God si Hosea ng isang prostitute. Oo. Kung di ako nagkakalimutan, si Gomer ang pangalan para ipakita yung kalagayan ng Israel. Yung unfaithfulness nila na sumamba sa ibang... Ngayon, yung prostitute na yon sumama dun sa ibang mga lalaki, pero sabi ni God, kunin mo pa rin. Biruin mo, sumama sa ibang lalaki, tapos kunin mo pa rin. O syempre, sa normal na setting, hindi ka propeta, kukunin mo pa. Diba para... Sakit ng ulo. At saka, ginawa na siyang bubble gum ng buong syudad. Pinagpasapasahan na siya. Ganun Gamit na siya. Ganun daw ang Israel. Na kinuha pa rin niya kahit na ganun yung kalagayan niya. Pero ang maganda dito is, ngayon hindi natin pinipili ang Diyos sa mga desisyon natin. Yun ang picture. Ayun yung picture. Ngayon, hindi yung Israel ang nag-add ng value kay God. Si God ang nag-add ng value. Kasi kung Israel at Israel lang, wala siyang value kay God personally. Pero dahil mahal niya yung mga Israelita, Israel. Faithful si God. Faithful si God. Ngayon, yung faithfulness ng pagiging Christian, kailangan nandun din naman. Yeah, consistency, mainam yun. Na nagpe-persevere tayo against sa mga temptation, against sa mga circumstances, against sa mga difficulties in life. Yung faithful ba, ibig sabihin ba niyan perfect? Hindi. Ayun. So, pwede kang magkamali, madapa, magkulang. Hindi natin sinasabi yung pwede magkamali as provision na magkasala. Sinasabi natin yun para magkaroon tayo ng hope.
Oo, na hindi tayo ma-fall into despair na baka ano na tayo, perfectionist na wala sa lugar. So you can stay faithful Mm. kapag nadapa ka. Yes, consistent. If you have to fall, you still fall forward. So may progress pa din. So that is faithfulness. Okay. Next is gentleness, number 8. Ano, kahinahunan ba yan? Ano? Actually, ikaw nag-explain nito, tatandaan ko. Ang picture doon ng gentleness is parang malakas na lalaki na may hawak na eggshell. Pero hindi na nababasag yung eggshell. Meron ako napanood yung kay Jackie Chan. Jackie Chan, no? Di ba yung gaganunin niya yung wood tas hindi mababasag yung itlog. So, pag sinabing gentleness, controlled yung power mo. You have the capability to harm, pero because alam mo yung capacity mo, hindi mo ginagawa. Instead, dinadivert mo yung capacity para mas makatulong sa ating kapwa. And last but not the least is self-control. It is about saying no to our desire. Kasi nagsimula sa love powerful kasi yun Dati, amazed ako sa mga tao na laging nananalo, na-amaze ako sa tao na sobrang galing, daming achievement. Pero at the end of the day, pag talaga nag-grow ka na, nagmamature ka in Christ, mas nakaka-amaze pala yung tao na nananatiling kalmado sa lahat ng sitwasyon, na nananatili na sabihin natin na yung mahinahon. Able ka, mayroon kang resume, chill ka lang, parang gano'n? Hindi. Mas picture na dapat ka nang magalit sa sitwasyon. Pero nananatili ka pa rin composed. Na nasasabi mo pa rin ng maayos yung gusto mong sabihin. Class ka, parang gano'n yung term nila ngayon Such a class. Yung kumbaga pwede mo nang pakawalan pero hindi mo ginawa because alam mo na may control ka doon sa bagay nun. Hindi ka alipin ng emotions mo. Kundi yung emotions mo ay naka-inline siya sa will ni God. So, yung emotions mo ay hindi corrupted. Ayun. So, that is self-control. Hindi nasusunod ng yung emotion mo, no? Actually, ang ganda niya kasing, dulot-dulo Love is a powerful force. Tapos yung self-control. Yung self-control is yung pang-check doon sa force na yun. Control mo, no? Kasi, kung si God walang self-control, tandaan mo yung time ni Noah, dahil sumobrang tindi yung wickedness ng mga tao sa mundo, di ba God relented na nilikha niya, na gusto niya i-destroy lahat. But He did not. Nagtira siya ng remnant. Ayun. So, yun yung pagpapakita ng si God is may self-control. Kung si God walang plano sa Israel, totally is nineglect na Israel, wala nang Israel. Ang dami ng pagkakataon na yung Israel is pwedeng totally ma-destroy. Pero hindi ganyan nangyari. 3 million before noong time ni Hitler. Pero nung after nung time ni Hitler, nag-16, 17, 18 million. So, pinipreserve talaga ni God. So, do you think na si God is walang self-control? Si God is full of self-control kasi until now, despite sa mga deserving natin na punishment sa ating mga pagkakasala at pagkukulang sa Kanya, still, by the virtue ni Christ, merciful sa atin, tinransform niya yung enemy into friend. Di ba? While we were yet sinners, while we were yet enemies of God, while we were yet useless kay God, namatay si Christ para sa atin. So, babalik pa rin tayo sa love. Kasi ang motivation niya, pagmamahal. Okay. So, yun lang. So, sabi, in these things, there is no law. Okay? So, kumbaga, yung law, dati nakaibabaw siya sa ulo natin, nakatali sa leeg natin. This time, dinadaanan na lang natin. So, kumbaga, guide na lang siya, standard. So, ang nakasulat na dito is yung word ni God sa ating puso. So, ibig sabihin, meron na tayong desire or meron na tayong sabihin natin na pagkukusa o kagustuhan o pagnanais na hindi tama ito kaya gusto ko itong gawin. Hindi yung ito'y tama ito yung dapat kong gawin. Doon may mga ganung pagkakataon, pero this time, hindi na tayo yung parang disusi. Parang no-brainer na Dahil yung Holy Spirit na yung nasa atin.
Kaya sinasabi na in these things, there is no law. So, ang tanong, gusto Fruit mo? eh. Okay. Kusang lumalabas. Yeah. So, ibig sabihin, mas madali nating nasusunod yung kalooban ng Diyos. Unlike sa Old Testament, hindi mo talaga masusunod perfectly yung kalooban ng Diyos because hindi ka rin naman ine-empower ni God na masunod yung law. Kaya ito po yung pinaliwanag ni Paul sa mga Galatians. Galatians. So ngayon, ang maganda is upon studying yung fruit ng Holy Spirit, mag-assess din tayo, di ba? Natin sa sarili. Na itong siyam na bahagi ba nung isang prutas na Evident ito ba is siya? evident. Kasi kung hindi siya evident, edi maganda ma-recognize natin yun. Humingi tayo kay anong God area? humingi tayo kay God ng grace. Di ba? Kasi when you recognize na yung problem, you solve half of it na daw eh. Yes. Yun ang sabi nila. Pero may other half pa. Di ba? Magre-repent tayo. At ang maganda, alam mo, kapag sinabi ni God na mag-repent ka, bibigyan ka din niya ng ability. Hindi naman niya sasabihin na mali ka, pero hindi kayo tutulungan magbago. Tama. Pero once na-recognize natin, yun. Basta ang goal naman, abide in me and I will abide in you. Tapos yung fruit, For apart from me, you can do nothing. patuloy. Minsan, baka kaya hindi natin, baka kaya hindi evident sa akin yung gentleness. Saan ba ako lacking sa gentleness? Hindi. Hindi ka sa specific fruit lacking. Di ba? Isang fruit lang yan eh. Lacking ka sa ano? Pag-abide. Yun ang lagi na may kulang sa parang atin. kulang ako sa patience. So, sa pag-abide uli. Parang hindi mo, tama. So, yun lang Ayun lang guys. po. God Goodbye. bless.